Pinagpatuloy daw po ng prosecution panel ang kanila pong direct examination kay Attorney Roderick Wamil, na dati pong State Auditor ng COA, Intelligence and Confidential Funds Office, COA ICFAO. Ayan. Ngayong araw ay sumentro po ang testimonya sa liquidation report ng OBP para sa tig 125 billion pesos na confidential funds para po sa first, second at third quarter ng 2023. Ayan, ano ha? Ayon po dito kay Ginoong Wamil, halos pare-pareho daw po ang obserbasyon nila sa accomplishment reporting ng OBP. May mga item daw na pinaggagastusan gaya ng medicine, food aid at travel expenses na hindi kasama sa allowable expenses. Sa ilalim po ito ng COA Joint Memorandum Circular 2015-01. At kulang din daw sa supporting documents sa sinumite ng OBP para sa ibinayad na reward sa mga informant. Dahil dito, nag-issue daw po ang COA ng Audit Observation Memorandum of Notice ang suspension ng OBP para kompletuhin ang kulang ng mga dokumento. Sinishare ko po yan, yung sa part ng hanapin mo nga nasun, baka meron sa part naman ng depensa, no? Binabasa ko lang ito sa part ng prosecution, ha, yung presentation nila. Kasi kanina, narinig ko, kino-cross-examine na rin siya ni Atty. Michael Powe. Ano ha? Sige. Hinati daw po sa tig 37.5 million pesos para sa tatlong quarter mula po February hanggang September 2023. Ayan. Base po sa physical financial plan ng DepEd, kasama raw sa paggagamitan nito ay para sa prevention, elimination at reduction ng recruitment ng New People's Army and Communist Group sa hanay po ng mga teacher at mga estudyante. Naku, ito ang dahilan, Nason. Ito sikreto lang natin, ha? Ano sikreto yan? Ito daw ata ang dahilan kung bakit galit na galit ang mga militanteng grupo kaysa dito kay sa mga Duterte. Dahil? Dahil sa halos 3 taon sila na walang recruitment. Ayun nga daw yung ginamitan ng confidential fund. Kasi yung mga recruitment nila sa mga eskwelahan kumbaga naharang agad sila gamit itong mga confidential funds na ito. Oo nga, tama. Kaya hanggang ngayon ata, hindi maalis ang galit nila. Ang paggagalaitin nila sa mga Duterte. Ayun. Ayan. Pati si Elton dyan, galit na galit eh. Bakit daw? Wala. Elton. Kasama rin daw dito ang abuse prevention, anti-illegal activities at ang anti-terrorism program na nakasentro po sa mga paaralan. Ayan. Kasi ang mga paaralan, Nelson, yan ang parang pugad nila, recruitment area yan . Ayan, tama. Nakita mo yung mga leader na militanteng grupo na minsan nawawala yung mga estudyante nila. Oo. Marami nagre-reklamong nanay dyan, no? Kasama pala nitong mga kilalang leader. At nung tinatanong na ng mga magulang, hinahanap yung kanilang mga anak, sa halip na mag-aral, tinuturuan pala ng pamumuhay sa bundok at kung paano magkasa ng kalibre 45 baril. Ayun nga. Oo, totoo. Nako, kaya mukhang kim-kim nila yung galit na yan. Ito pa. Nagpatotoo daw po sa Senate Impeachment Court ang dating COA State Auditor. Tuloy natin ito, si Roderick Wamil, na nabigo daw po ang OBP at DepEd na magsumite ng ilang mga kinakailangang dokumento para mapatunayan daw po ang bahagi na kanilang mga iniulat na gastusin mula sa confidential funds noong pong 2023. Ayon pa po kay Wamil, nag-ulat ang OBP ng 15 million pesos na reward payments mula po February 6 hanggang March 29, 2023 at 12 million pesos mula po April 25 hanggang June 30, 2023. Pero, ang problema daw, Nelson, mga kababayan, wala daw po sinumiting documentary evidence at nagpapatunay daw po ng impormasyong ibinigay na mga informer ay nagresulta sa matagumpay ng information gathering at surveillance activities alinsunod po sa item 4.8.5b ng Joint Circular 2015-01. Yan. Nag-ulat daw pong OBP ng karagdagang 35 million pesos na reward payments sa accomplishment report ito, pero wala rin daw pong kalakip na mga dokumento magpapatunay na naging matagumpay ang intelligence o surveillance activities na sinasabing pinagbatayan daw po ng mga reward. Mukhang nagtagumpay, walang recruitment . Diba?